na mag-reflect tayo and make it for the good through the help of God, no? Parang make every day a new year. Kasi pag New Year, ang saya-saya natin, di ba? Bakit kaya? Basta iba yung feeling na pagka New Year. Parang it's a fresh start. Di po ba? Maganda kasi yung it's a fresh start. Make plans for the year. Magplano ka. Okay, this year, ito ang gagawin ko. But, of course, when you plan, ilatag mo sa Panginoon. Amen? Sabi nung Proverbs 19:21, I don't know if nailagay ko dyan, bro, wala yata dyan. Many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. So, ang sabi ng Bible, sigurado, pag ang plano mo at ang panalangin mo in line with the Word of God, definitely magkakatotoo yan. Amen? Kasi, ang Panginoon, pag nag-promise, ginagawa niya. He's faithful, tama? So, kung babalikan mo siya pabalik, ang magpaplano ka kasama in line with the Word of God. Amen? Hallelujah. Make a fresh start, refreshing. Refreshing kasi pag sinabi mong fresh start, syempre, kasi fresh nga. Ay, ulit-ulit ako. Amen. Hallelujah. So, I believe, I don't know if you will agree with me, itong bagong taon na ito, I think, ang unang-unang importanteng aspeto ng buhay natin na gusto nating mabago at ma-improve is about our emotions. Naniniwala po ba kayo doon? Ang ating emotion, ano ba yung bakit wala lagi akong emotions? Emotion din, no, sa Tagalog. Ano ba yung mga emotions? Pakiramdam. Ayun, ang galing ni Ate Jo. Thank you. Masaya, sadness, happiness, yan ang mga pakiramdam, tama? Anger, what else? Love, fear, marami yan, ang emotions. Tama? Now God gave us emotions, binigay sa atin ito, but He never meant for these emotions to control our life. Naniniwala po kayo doon. Binigay niya ang emotions sa buhay natin para mag-enjoy. Kasi ito yung, kumbaga, ito yung physical na nararamdaman mo eh. Pero hindi niya ninais na ang mga ito ay makontrol ang buhay mo. Ang pinakamalakas na nagko-control sa atin, minsan, I'm not saying all the time, which one? Which emotion ang laging nagko-control sa atin? Minsan nawawalan ka ng si anger, di ba? O, di ba? Tayo lahat mag-a-agree doon. Sinanood ng Inside Out, ayan. Si anger, yung pula. Lagi siyang galit. Amen? Pero anong sabi ng Bible? Ephesians 4:26-27, sabi niya, sabi sa Bible, and don't sin by letting anger control you. Don't let the sun go down while you are still angry, for anger gives a foothold to the devil. Hindi masama ang magalit kasi natural yon. Bakit natural? Because we are in the flesh. So mararamdaman mo yung anger. Pero ang sinasabi ng Panginoon, pwede kang magalit, pero huwag kang magkasala habang ikaw ay galit. Paano ka magkakasala habang ikaw ay galit? Well, of course, pag hindi mo yan na-control, makakagawa ka ng mga bagay na hindi mo ninanais, pero dahil hindi mo na-control, di po ba sa mga news, marami tayo sa mga pinapanood natin, marami mga ganyan. Hindi ko na-control ang anger ko, di ba? May nakadisgrasya, minsan may nawala ng buhay dahil sa galit, hindi nila na-control. It's really very dangerous sa atin. Alam ko dito wala namang ganun, ano? Okay, amen, praise God. Pero syempre, kailangan nating aralin. Alam na natin to eh. Of course, we know the verse, na ituro na din before, but we have to keep on hearing the word. Amen? Para tayo laging ma-reminds. So, pwede kang magalit, pero wag kang magkasala. Amen? Meron pa dyan, Psalm 37:8. Ang sabi niya, regarding ano din yan, anger. Stop being angry. Turn from your rage. Tingnan mo yung rage. Ang word na rage, ito yung masyadong galit. As in, itong super galit na siya. Rage na yan. Do not lose your temper. Sino dito ang maiksi ang pasensya? Yung totoo. Amen. Lahat po tayo nakaranas niyan, yung maiksi ang pasensya. Lalo na kung meron kang makulit na kaibigan, meron kang makulit na office mate. Kahit sa mga anak, minsan nawawalan tayo ng pasensya. Bata man yan, minsan yung matanda pa nga, medyo nawawalan ka ng pasensya, no? Amen? Pero praise God,
natututo tayo sa ating mga naririnig na mga salita from the Bible na guidance na atin. So sabi niya dyan, do not lose your temper. It only leads to harm. Amen? Pag nawala ka sa pasensya, it only leads to harm. Magkakasakitan talaga. Amen? Magkakasakitan po. Hallelujah. So this year, let's focus sa ating mga emotions kung paano natin sila makokontrol. Amen? Let's renew our mind and let's take charge. Ibig sabihin ng take charge tayong mag-control. Amen? Hindi sila magkocontrol sa atin. Hallelujah. Amen. Okay, so let's start with the lesson. Hindi pa po yun ang start natin. Hallelujah. Ano lang po, segue lang po yun. So ating pag-aaralan po ngayon is regarding humility. There is a strength in humility. Amen? Ano po ba ang ibig sabihin ng humility? Ito kasi meron tong, I think, ako din, akala ko dati pag sinabing humble ka, pag may humility ka, yung parang weak. Parang alam natin ang humility is weakness. Hindi po, ang pagiging humble, there is power, there is strength in humility, malalaman natin. So humility does not mean becoming timid or being quiet, no. That is fear. Pagka yung akala mo pag tahimik siya, humble lang siya, no. It's baka tahimik lang talaga siya. Now, humility. The greatest act of humility, syempre alam natin, sino po ang nag-commit ng greatest act of humility? Of course, it's Jesus. Diba? Nung Jesus stooped down and became a man para sa atin. Amen? Tingnan natin ang Bible, Philippians 2. Let's look at Philippians 2, 5-8. Sabi niya, yun yung unang-una, you must have the same attitude that Christ Jesus had. Di ba ang Bible, ine-encourage tayo, maging katulad ni Jesus. Amen? Ine-encourage niya tayo, we can have the mind of Christ. Di ba? Pag we have the mind of Christ, syempre lahat ng pamumuhay natin maayos because we have the mind of Christ. Ayan, you must have the same attitude that Christ Jesus had. Next, hindi pwedeng isa, no? Hindi kaya. Though he was God, he did not think of equality with God as something to cling to. So kahit na Diyos siya, hindi siya nagmayabang, di ba? Na may nakita ba tayong account sa Bible na nagmayabang ang Panginoong Jesus? Never. Pero alam natin na Diyos siya, nagkatawang tao. Instead, he gave up his divine privileges. He took the humble position of a slave and was born as a human being. When he appeared in human form, he humbled himself in obedience to God and died a criminal's death on a cross. Sipin mo, Diyos, nagkatawang tao at namatay bilang kriminal because of us. Amen? Di po ba, because of his obedience, he humbled himself. Hindi ka makakasunod. You will not obey unless you humble yourself. Amen? Kasi pagka sumunod ka, ibig sabihin you humble. Kasi kung hindi ka susunod, ibig sabihin may pride ka. Tama po ba? So first, he humbled himself in obedience to God. Amen? Hallelujah, napakabuti ng Panginoon. Ano pa yung mga ginawa ng Panginoong Jesus? Di ba, nung nagmi-minister na siya, when he started his ministry, ang mga Pariseo, lagi siyang minamak. Ano bang mock? Kinukutya. Lagi siyang kinukutya, di ba, na bakit ka nakikisabay kumain sa mga tax collector, sa mga sinners, di ba? Ginaganon siya. Pero pag sinasagot sila ng Panginoon, it's about word. Binabalikan niya ng salita din. Amen? Hindi niya inaaway. Parang, Diyos ako. No. Pati yung paghuhugas ng paa ng kanyang mga disciples, amen? That's a sign of humility. Imagine, alam na ng mga disciples, Jesus is the Savior, no? Tapos, hinuhugasan pa niya yung paa. Maraming accounts sa Bible na kinukutya ang Panginoong Jesus ng mga Pharisees, but he never get back at them na hindi niyo ako dapat kutsain, ako'y Diyos. No. Binabalikan niya lang ng word. Let's look at Luke 18:9-14. Meron siyang binigay na parable, the parable of the Pharisee and tax collector.
Ayan. Then Jesus told this story to some who had great confidence in their own righteousness and scorned everyone else. So may dalawang tao dyan, isang Pariseo, one was Pharisee and the other was a despised tax collector. Kung papansinin nyo, naka-describe agad yung tax collector as despised. Kasi noong panahon nila, talagang hindi nila, yung tax collector, di ba, kino-consider nila as sinners. Kasi nga, pag nangongolekta, may mga kotong, parang mga mga pulis sa atin. Amen? The Pharisee stood by himself and prayed this prayer. Ito na, yung mga self-righteous. I thank you, God, that I am not like other people. Oh, ang ganda ng prayer, no? Parang kung tatagalugin mo, Lord, thank you. Hindi ako kagaya nila. Di ba? Oh, doon pa lang sa self-righteous na sila. Sino yung sinasabi niyang nila? Cheaters, sinners, adulterers. Sabi niya, no? I'm certainly not like that tax collector. So, tinuro pa niya yung tax collector, tama? Parang pelikula, no? Di ba may mga ganyan sa mga movies natin? Pinagmamalaki niya na hindi ako kagaya ng isa dyan. Amen? May mga nabanggit na po natin sa buhay natin ito, no? Mga parinig. Umamin kayo. Hindi ako gaya ng isa dyan, di ba? Hallelujah. I fast twice a week and I give you a tenth of my income. May masama po ba doon? Sinabi niya, nagpa-fasting siya. Wala, di ba? Fasting is good as long as naunawaan mo bakit ka nagpa-fasting. Amen? And I give you a tenth of my income. So, binibigay niya ang kanyang ikapu. Wala namang mali doon, amen? Kaya nga lang, dahil ang puso niya, ayun nga, self-righteous. Parang sinasabi niya pa kay Lord, parang, Lord, ako yung mabubuti, di ba? Yung parang ganon. Ako yung karapat dapat na i-save. Parang ganon But the tax collector stood at a distance and dared not even lift his eyes to heaven as he prayed. So, itong tax collector, alam niya na makasalanan siya kasi yun yung ina-identify sa kanya, he's a sinner. Instead, he beat his chest in sorrow, saying, alam niyo po yung talagang yung acceptance mo sa sarili mo. Parang kung i-imaginein mo to, siya yung parang low na siya na alam niya na nagkasala siya, but still he prayed to God at nagmakaawa siya. Oh God, be merciful to me for I am a sinner. Pansinin niyo po, yung for I am a sinner, that is acceptance. Ang unang-unang importante para sa Panginoon is tanggapin natin na tayo makasalanan at kailangan natin siya para mawala ang kasalanan sa atin. Amen? Anong sabi ni Jesus? I tell you, sabi ni Jesus, this sinner, not the Pharisee, returned home, justified before God. So ito yung Bible verse na very common, tawag dito, popular. For those who exalt themselves will be humbled, di ba? And those who humble themselves will be exalted. Amen? So, ayun po, nakita natin ang dalawang klase ng tao during that time. And I think kahit sa panahon ngayon, merong mga ganito. Ako, I admit, dati akong ganon nung sa Pharisee. Self-righteous. I don't know about you. Kasi ganun din ako dati, parang ang galing-galing ko, ganyan. Lahat, nung hindi pa ako talagang mananampalataya, I think all my accomplishments sa sarili kong kakayanan, nagawa ko to kasi magaling ako, nagawa ko to kasi matalino ako, yung mga ganon. And then, now, nung naunawaan ko na ang grasya ng Panginoon, nung tinanggap ko siya, hindi pala ako yun, siya pala. Amen? So everything now that's happening in my life, I acknowledge God na siya lang talaga ang makakatulong sa atin. Amen? So don't be like the Pharisee na self-righteous. So ano ang wala sa Pharisee? Wala silang humility. Kasi nga, pag wala kang humility, of course, you are self-righteous. Andun yung pride, nandun yung arrogance. Arrogance, meron ako dating yan. Of course, wala na ngayon. Amen? Praise God. So, yung mga ganyang attitude, binabago tayo ng word. Sinong nakapagpabago ng mga yan? Of course, it's only Jesus. It's the finished work of Christ. Amen? So, yun. Just remember, itong dalawa na to, the self-righteous and the tax collector na tinanggap niya na makasalanan siya. And I believe,
Itong tax collector na to, ito yung, nakalimutan ko lang yung verse eh. I don't know, Matthew or Luke. Yung pinatuloy niya si Jesus, tapos tumanggap sila, kasama niyang kanyang household. Amen? So, ayun, for those who exalt themselves will be humbled. Let's be humble. Ito yung gusto ng Panginoon sa atin. Tayo maging mapagpakumbaba. Tama yung word? Yes. Hallelujah. So let's look at James 4-6. Ayan. But He gave us more and more grace through the power of the Holy Spirit to defy sin and live an obedient life. So yung defiance ng sin, I mean yung palapit si kasalanan, tapos you can defy sin only because of the grace coming from God. Amen? So nadi-defy mo siya. And you can live an obedient life because of the grace din. Amen. You cannot defy sin and live an obedient life kung wala yung grasya. Now, itong grasya na to, it reflects both our faith and our gratitude for our salvation. Therefore, sabi ng Panginoon, God is opposed to the proud and continually gives the gift of grace to the humble who turn away, grace to the humble. Sino ang humble? Who turn away from self-righteousness. Pag mapagpakumbaba ka, hindi ka self-righteous. Hindi ka nagmamagaling, magaling ako, lahat ito nagagawa ko. Ayokong tumabi sa inyo, mga sinners kayo. May mga ganun, di ba? Dati nung bata ako, may mga napapanood ako ng mga movies, nagdadasal yung nanay. Tapos ang dami niyang nagdadasal yun, nagdadasal. Oh, yung ganyan. So, pero pag nakapagsalita sila, huwag kang sasama dyan, madumi yan, huwag kang makipagbarkada dyan, kasi meron siyang, may mga ginawa siyang masama, drug addict yan, yung mga ganon. Of course, they meant yung concern nila, but because yung nature ng puso niya, hindi tama. Basta kinakat lagi. Amen? So yun, sabi niya, God is opposed to the proud and haughty, but continually gives grace to the humble. Let's look at another verse na kamukha ang sinasabi niya. 1 Peter 5:5. In the same way, you who are younger, submit yourselves to your elders. So, mga kabataan dyan. Kasi mga kabataan dyan. Submit yourselves to your elders. Amen? Parang ayaw mag-agree. All of you, kasama na tayo lahat dito, all of you, clothe yourselves with humility toward one another because God opposes the proud but shows favor to the humble. Ayan same po sila account. So God opposes the proud but shows favor to the humble. Pagka naman tayo ay mapagkumbaba talaga, ang grasya, favor ng Panginoon nasa atin po. Amen? Hallelujah. So now, nasa humility tayo, di po ba? The Bible encourages us to be humble. And humility is one of the evidence of emotional maturity. Amen? Pagka emotional matured ka na, hindi ka na nadadala ng emotion mo. Let's say nagalit ka, but normal lang na nagalit ka. Hindi ka nakasakit. Hindi yung galit mo, hindi lumabas sa bibig mo at nakapagsalita ka ng masama, nakasakit ka ng kapwa. Amen? So, that's emotional maturity. And being humble is the evidence of emotional maturity. What is humility? Inulit natin. Humility is the absence of pride. Humility is the absence of arrogance and self-righteousness. Amen. Nakapagpatawad ka na ba na hindi ka nagpapakumbaba? Kaya mo bang magpatawad? Let's say may kaaway ka, nag-aaway kayo. Sabi nung mediator nyo, mag-ayos na kayo, wag na kayo mag-away kasi hindi mainam. Sige, pinapatawad na kita. Magagawa mo ba yun hanggat may galit ka sa puso mo? Never. Never. Hindi mo magagawa yun. Hanggat hindi nawawala yung galit sa puso mo, you cannot do that. While you're still in the state of anger or galit, hindi mo kayang magpatawad. Amen? So ang pagiging mapagpakumbaba, it's a condition of the heart.
It's kalagayan. Kalagayan ng iyong puso. Amen? Kung anong kalagayan ng puso mo, syempre, yun ang magmamanifest palabas. Tama? Outward behavior. Hallelujah. Now, you can have humility with boldness. Paano ba yun? Mapagpakumbaba ka pero meron kang, bro, ano yung boldness sa Tagalog? Magaling ka dyan eh. O baka iba yung ibig mo sabihin sa boldness. Huwag ganon. Ano yung boldness? Yung parang malakas ang loob mo. Amen? Malakas ang loob mong humarap. Malakas ang loob mong makipag-usap. Di ba? Amen. So there is this type of attitude na you are humble with boldness. But you cannot do that without the grace of God. Kasi kung walang grasya ng Panginoon, hindi lang yun humble. Puro boldness lang. Tapos walang grasya. So, wala. Darating ka din sa kayabangan. Puro kayabangan din lang ang lalabas sa'yo. Amen? Pero pag may grasya ng Panginoon, of course, it's humility with boldness. Now, may mga kapakinabangan. Ayan. Ang pagiging mapagpakumbaba ka, may mga kaakibat na ano yan, kapakinabangan. Benefits. Yeah, benefits. Amen. Hallelujah. Oh, praise God. Kapag daw ikaw ay humble, meron kang clarity of mind. Ito importante. Amen? Clarity of mind. Humility promotes clarity of mind. Kalinawan ng isip. Pagka malinaw ang isip mo, hindi siya muddy, kumbaga yung water hindi muddy, nakakapag-decision ka ng maayos. Tama po ba? Kasi malinaw. Kasi pagka ang pag-iisip mo talagang, mga nagdilim ang paningin ko. Pag nagdilim ang paningin, lahat nagagawa mo. Parang you're doing everything blinded. You're blinded. So nagagawa mo lahat. Hindi mainam, definitely ang result pagka when you're doing something blindly. Amen? So kailangan na, ang humility, it promotes clarity of mind. So pag mapagpakumbaba ka, of course, there is no pride, there is no arrogance. Ibig sabihin, malinaw ang iyong pag-iisip. Tama? So let's look at 2 Timothy 4:5. Sabi dyan, but you should keep a clear mind in every situation. Totoo po ito, di ba? Ano man ang sitwasyon na pagdadaanan mo, first, be sure na clear ang mind mo bago ka magsalita, bago ka magdesisyon, bago ka man, of course, magiging ganito lang ang sitwasyon mo, of course, when you first talk to God. Amen? Kung may sitwasyon ka, lalo na yung mga emergency cases, usually mararatel ka, di ba? But if you practice humility, and because of the grace of God, kalmante ka lang eh. Magkakaroon ka ng kalinawan ng kaisipan. Diba? Sabi niya, but you should keep a clear mind in every situation. Kasi pag walang kayabangan or pagmamataas, may kalinawan ng isip. Kasi yun lang naman na nagpapamadi sa ating yung anger, di ba? Pag malinaw ang kaisipan, nakakapagdesisyon ng maayos, ng tama. Amen? Pag walang init ng ulo, yan, nakakapag-isip ng maayos. Kasi pag inuna mo ang init ng ulo, definitely hindi ka makakapag-isip. And then yung reaction mo, pag mainit ang ulo mo, of course, ano yung reaction? Definitely, hindi rin tama. Amen? Ito yung sinasabi ni Pastor Noel, natandaan niyo po ba? Reactionary. Reacting whatever the situation is. Pag magulo ang sitwasyon, nagre-react ka, nagpapanik ka. Kung ano yung sitwasyon, yun ang reaction mo. Yun yung sinasabi niyang reactionary. Sabi ni Pastor Noel, no? So, humility promotes clarity of mind. Importante ito sa atin, lalo na nandito tayo, nagtatrabaho, malayo tayo sa pamilya. So anything na news from Philippines, whatever is that, malaki man o maliit na sitwasyon, importante na meron tayong clear mind. Para makapag-isip tayo, makapag-desisyon tayo, anong gagawin natin for that situation. Amen? Hallelujah. So humility promotes peace. Ayan. Totoo po ba to? Kapag ka ikaw ay mapagpakumbaba, may kapayapaan. Sa pag-aaway, di ba? Kung ayaw niyong parehong magbigay, walang kapayapaan. There will be no peace. Imagine mo kung wala tayong pagpapakumbaba sa bawat isa. Imagine natin ang mundo, kumusta naman, di ba? Pero praise God, lahat tayo naririto
At marami na rin mga Kristiyano ngayon talaga namang naiintindihan ang salita ng Panginoon. So, pag meron tayong pagpapakumbaba, we have this understanding and empathy sa bawat isa. Meron tayong maunawaan mo yung kapatid mo, nag-aaway kayo o I don't know what is the reason, pero dahil nandun yung humility mo para ganito minsan sasabihin mo na lang, o sige na nga para matapos na. Tama po ba? May mga nangyari ng ganon. Okay, sige para matapos na. Peace. But that is not true humility. Kasi para lang matapos na. So, your heart is not right. Hindi siya tama. Oo, nagkaroon kayo ng, hindi mo man hindi mo man masasabing kapayapaan yon. Bakit? Kasi hindi totoo eh. So, sige, para matigil na tayo, okay na ako, hindi na ako galit sa'yo. Pero, pag nakikita mo siya, hindi iwasan mo. Correct? So, wala pa ring peace. Amen? Pero kung yun, naunawaan mo, Lord, salamat sa humility na meron ako dahil sa'yo, Panginoon. Naintindihan ko yung sitwasyon na magkaibigan or mag-asawa, magkapatid, lahat yan. Any relationship meron tayo, pag may nagkaroon ng konting arguments, talagang kailangan natin ng pagpapakumbaba. So, peace will be there. Kasi walang kapayapaan hanggat walang pagpapakumbaba ng bawat isa. Imaginein mo kung merong pagpapakumbaba ang lahat. Edi wala na tayong problema sa mundo. Yung mga wars na yan, yung paghihiwalay ng mga relasyon, wala yung mga yan. Diba? Pero dahil nga nandito tayo sa mundo, yun ang promotion ng devil is yung ganun eh. So, ang humility, ang word of God, it promotes peace. Ang devil, ang pinopromote niya talaga, chaos. Chaos, paghihiwala, yun ang pinopromote niya. But thank God, di ba? Tayo na naririto, nararanasan natin ang kapayapaan. It's because of the humility in us na binigay ng Panginoon. Amen? So, pag may nagpapakumbaba, may kapayapaan sa bawat pag-uusap, may kapayapaan sa bawat arguments na meron tayo. Amen? Hallelujah. Kapag meron kayong argument, kahit maliit pa lang siya, huwag nyo nang patagalin. Amen? Marami na rin akong mga ganyan dati na mga best friend pa, tagal namin di nag-uusap. But of course, that was then. Pero ngayon, I don't let, sabi nga nung kanina binasa nating verse, huwag kang matulog na may galit ka sa puso. Amen? Don't ever do that. Kung yung kaaway mo, sabi, bakit ako magsasorry? Siya nga, huwag mo na hintayin, ikaw na mismo. Para sa'yo kanya ba? Hindi, para sa'yo. Para magkaroon ka ng peace of mind. Para makatulog ka sa gabi. Kasi kahit na galit ka, baka naman siya nag-i-enjoy kung saan-saan, wala naman pala sa kanya, tapos ikaw tong nasasaktan. Diba? Napuyat ka pa, nagka-anxiety ka pa, or whatever. I mean, you know, when you stress out on something which is hindi naman talaga importante, it's taking a toll on your body. Ayan, meron tayong mga nurses dito. Di ba, ang number one, I don't know if that's correct, but I think yung stress. Di ba? Minsan, healthy ka, yay, nagja-jogging ka, whatever, healthy living, pero dahil meron kang mga stress sa trabaho, whatever, nag-aano yan sa katawan eh. Nagmamanifest yan sa katawan. Hindi mo lang siya agad mararamdaman, but in due time, sisingilin ka niya ng puyat, ng ano, amen? So, mas maganda ang may kapayapaan sa buhay. Amen? Sino ba ang gusto ng magulo? Hallelujah. Thank you, Lord, for the peace. So, humility also strengthens relationship. Agree? Amen. Sa mga magkakapatid, mag-asawa, magkaibigan, mag-ina, mag-anak. Ayan. Sinong gusto mag-anak? Ayun. So, strengthens relationship. So, importante ang pagpapakumbaba. I think dito napaka-importante lalo na sa household, no, sa mag-asawa. Lahat naman, pero I mean, let's say sa mag-asawa, importante ang pagpapakumbaba. Pag ang mag-asawa parehong ayaw magbigay, so, nakaka-relate siguro kayo dito, no? Ayaw magbigay nung isa, ayaw din magbigay nung isa. Matulog kayo, nakatalikod. Amen? Sino sa inyo ang nauunang nagpapakumbaba? Ako lang makakakita. Taas ang kamay. Sino unang nagpapakumbaba?
Babae o lalaki? Ah. So it's not about yung siyempre naandun pa din yung ano, 'di ba? Yung usually sinasabi nila, ang mga lalaki daw unang nagsosorry, 'di ba? Unang nagsosorry. Ha? Kasi daw ang babae laging tama. Hallelujah. Pero yun nga, ang pagpapakumbaba, nakakapagtibay ng relasyon. Amen? So, imagine, yun nga, nabanggit ko kayo na, imagine natin kung lahat tayo peaceful at laging may humility sa bawat isa. Wala nang divorce. Di ba? Walang annulments. I mean, kung ganun ang lahat. Amen? So, at least ngayon, yung mga bagong mag-asawa at yung mag-aasawa pa lang, alam nyo na, importante ang pagpapakumbaba. Amen? Na let's look at James 1:19-20. Pwede pong basahin? 1, 2, 3, go. Hallelujah. Amen. Anong sabi? You must all be quick to listen. Minsan, hindi pa nakakapagtapos magsalita yung isa. Sumasabat na yung isa. Tama po ba? Tama? Sabi ng Bible, you must all be quick to listen. Kailangan, ang mabilis sa atin, yung pakikinig, hindi pagsagot. Ayun o, slow to speak. Kaya lang minsan tayo kasi, kuwari nag-i-explain si husband. Kasi, stop! Di ba? Hindi man husband and wife. Let's say, anybody ako po, inaamin ko. Ito, ang aking manager, parang ako yung manager kaysa sa kanya. Pag nag-uusap kami, may sinasabi siya, ganito, alam ko, hindi tama yung sinasabi niya. Nawawalan minsan ako ng, sumasagot talaga ako agad. I mean, but not in a rude way. Kaso, ini-interrupt ko siya along the way. Midway nagsasalita siya, ini-interrupt ko siya agad. Alam ko naman, in the end, talagang yung sinasabi ko ang tama. Kaso, meron pa ring mali yun. Ini-interrupt ko siya agad. No. Gaganon agad ako. Kaya yung no is talagang very common. No. Ito agad, ganon. Pero sabi ko, hindi nga pala tama yon. Pero ito, natututunan ko na ito. So ngayon, pag nag-uusap kami, kahit alam kong hindi talaga tama yung sinasabi niya, I wait for her to finish. Just for the respect na, syempre, manager ko siya eh. So, hintayin ko siyang matapos, and then after niya, doon ako magsasalita. Amen? So, thank you, Lord. Nabago ako doon, na wala yung ano ko doon. Yung pagiging arrogant ko. Kasi ganun tayo eh. Pag alam mong tama ka, bakit ganun Bakit pag alam mong tama ka, hindi mo alam nagiging arrogant ka. Pero ang alam mo lang, sinasabi mo yun sa'yo. Tama ako eh. But not knowing, arrogance pala yun. Hindi natin alam. So, praise God, nag-aaral tayo, nakikita natin ngayon. Ano yung sumunod? Slow to get angry. Hindi, yung after ng slow to speak. Slow to get angry. Medyo mahirap yan. Hindi mo yan kaya kung hindi ka puno ng Word of God. Kung hindi mo naunawaan ang grasya ng Panginoon, mahirap yan. Slow to get angry. May office mate ako, ibang lahi. Siniraan niya ako dun sa manager namin. Tapos sinabi sa akin nung isa. So ang hirap, di ba? Hindi ko ginawa pero sinabi niya ako gumawa. Ako pa man din pagdating sa trabaho talaga kasi I do my job maayos at lahat. Tapos sasabihin niya ganon. So ang hirap pero of course, sabi ko nga, God is so good. Ba't nakukuha ko ngayon na hindi magalit? At hinahayaan ko lang. Minsan, na-amaze ka sa sarili mo. Yun ang sinasabi ng Bible na meron kang peace na hindi mo maunawaan. The peace that transcends all understanding. Tama po ba? Andiyan pa po ba tayo? Hallelujah, praise God. Slow to get angry. Human anger does not produce the righteousness of God desires. So, ang pagpapakumbaba, let's start this year sa ating mga relasyon. Magpakumbaba tayo. Hindi
Kahit alam mong tama ka, ang gawin mo, ipaunawa mo sa kausap mo na ito ang tama, in a nice way. Amen? Hindi yung kahit alam mong tama ka, magiging arrogante ka na. Kasi tama ka eh. Di ba? Hindi na tayo ganon. Amen? So, humility strengthens relationship. Gusto mo magtagal ang pagsasama nyo, kung ano mang relasyon yan? Gusto mo magtagal ang pagkakaibigan nyo? Gusto mo magtagal ang pagkakaibigan nyo, pag-aasawa? Kailangan humble kayo sa isa't isa. Amen? Wag kayong magpataasan. Ang pride, walang magagawa yan sa buhay nyo bilang pamilya, bilang mag-asawa. It leads only to harm, di ba? Sabi ng Bible. Lahat yan, it will lead to harm. Amen? Ano pa? Humility makes you be aware of and not be afraid to admit your mistakes. Eto. Sinong ayaw tumanggap ng kamalian? May mga nagtuturuan. Amen. Nanggaling po tayo lahat dyan. Amen. Of course, that is where we used to be. Mas maganda, laging used to be, ha? Wag nang to move on. Amen? Don't be afraid to admit your mistakes. Pag nagkamali ka, tanggapin mo. Amen? Wag po tayong mapagmataas. Amen? Dahil ang sabi ng Bible, pag mapagmataas ka, mapupunta ka lang sa kapahamakan. So, wala ka naman ding choice kundi talagang doon mapupunta siya, wala kang magagawa. Doon ang punta mo eh. Pero pag mapagpakumbaba ka, let's look at Proverbs 15:32-33. Sabi diyan, if you reject discipline, you only harm yourself. Amen? Discipline sa mga bata, ayan, pag dinidisiplina kayo ng mga nanay at tatay, wag po kayong magalit. Kung hindi nasusunod yung gusto nyo, may mga bata ba tayo dito? Ayun, si Kiel. And may kasama tayo, kaklase ni Kiel. Anong name mo, kapatid? Lance. Ayun, welcome Lance. Ayan. Ayan pag dinidisiplina kayo ng mga magulang, wag po tayong magalit. Amen? If you reject discipline, you only harm yourself. But if you listen to correction, you grow in understanding. Fear of the Lord teaches wisdom. Humility precedes honor. Amen? Ano sabi dito? Because you don't have pride, you admit to your mistakes and will do better next time. So, tatanggapin mo, nagkamali ka eh. And then, anong next mo doon? I will do better next time. Amen? Huwag po tayong matigas ang ulo. Nung bata po ako, matigas ang ulo ko, inaamin ko. Ngayon, nagkaanak ako, naramdaman ko yung nanay ko. Amen? Ganito pala talaga. Pinahirapan ko yung nanay ko nung bata ako. Ngayon, ang anak ko, hindi naman niya ako pinahihirapan, pero dadaan pala talaga ang mga bata dun sa stage, lalo na yung teenagers, hanggang yung mga maliliit dito, get ready. Dadaan yan dun sa stage. Kaya talaga importante sa atin ang pasensya, mahabang pasensya. Amen? Hallelujah. At sa atin din naman, kahit matanda na tayo, sinong dumidisiplina sa atin? The Word of God. Let's say, kung wala ka ng parents, ang dumidisiplina sa'yo is God. Di ba? God disciplines those whom He loves. Amen? Mahal ka ng Panginoon. So, mahal kayo ng parents nyo pag kayo dinidisiplina. Amen? So, humility makes you be aware of and not be afraid to admit your mistakes. Kasi kung meron ka pang pagmamataas, hindi mo yan maintindihan. Amen? Kapag meron kang arrogance sa katawan mo, sa pag-iisip mo, hindi mo yan maintindihan at hindi mo tatanggapin ang kamalian mo. Amen? Hallelujah. Next, ano pa ang sabi niya? Helps you to be open to learning and adapt. Ano yung adapt? Who can tell me what is adapt? Yung A, no? A, increases productivity. Adapt, it means Bro Eugene.
Nakaka-adjust. Oo, makaka-adjust ka. Ang galing ni Sister Zen. Open ka to learning, open ka to suggestions, parang ganon, ano. So, makakapag-adjust ka. Amen? Kasi tumatanggap ka eh. Hindi mo nire-reject eh. Amen? Dito, increases productivity. Sabi niya, bakit increases productivity? Kapag kasi may humility ka, I mean, wala kang arrogance and pride, tapos meron kang clear mind, tama? Pag nagtatrabaho ka ngayon, mas productive ka. Tama po ba? Kasi malinaw ang pag-iisip mo, wala kang galit, wala kang anything na makakapagpagulo ng isip mo. So, magiging productive ka. Amen? Sa pag-work na lang, pagka ikaw ay mainitang ulo, dati ganun po, ang daming clients, email, kailangan ko nito. So, habang ginagawa ko yung isa, naiisip ko yung isa. So, naglalabo-labo na. So, hindi ako nagiging productive. Ano nangyayari? Namamali yung reporting ko na sinisend. May errors. So you are prone to errors pag talagang walang clarity of mind. Amen? Ano pa po? Next. Humility promotes effective communication. Eto na. Proverbs 15:1. A gentle answer deflects anger, but harsh words make tempers flare. Ayan. Kapag po ba may kausap kayo at nainis kayo, sumasagot kayo agad. Sino mga sumasagot dyan? Di ba? Ayun ang sabi ng Bible, harsh words make tempers flare. Minsan, ang ayos ng pagsasalita nyo, pero dahil nakapagsalita ka ng word na, ano yung harsh? Nakakasakit. It's parang, ang harsh mo naman, Mars. Parang gano'n, ang sakit naman nung sinabi mo. So, mag-iinit ngayon yung ulo niya dahil dun sa sinabi mo. So, what will happen? Magkakaroon kayo ng argument. Mag-aaway kayo. Amen? Pero, pag ikaw ay humble, of course, hindi mo ito magagawa. Kaya nga, effective ang communication pag maayos kayo nag-uusap. Walang pride. Walang pagmamataas. Amen? So, a gentle answer deflects anger, but harsh words make tempers flare. So, mag-iingat po tayo sa pagsasalita natin. Amen? Yung mga simpleng ano lang, lalo na sa social media, mga simpleng post lang na wala ka namang mga comments or ganon, mag-iingat po tayo sa ating pananalita. Minsan, sabi mo, joke lang sa akin yun eh. Joke lang sa'yo, pero hindi mo alam, nasaktan yung other person. Amen? Mag-ingat po tayo sa ating pananalita. Amen? Lalo na tayong mga tumanggap na sa Panginoon, lalo na kilala ka, ito, Christian ito. Tapos maririnig sa'yo, harsh word. Di po ba? So, hindi tayo magandang witness sa mga ibang tao, di ba? Pag nakakapagsalita tayo ng... At eto pa, gusto natin yung kausap natin, yung mature na kausap. Every time we want someone to speak to us maturely, yung gusto mo maayos ang kausap mo. Pero, minsan tayo yung hindi maayos ang kausap. Amen? Gusto ko ang kausap yung ganto, pero ikaw hindi ka naman ganon. So you're looking for the person you want to talk to na ganito dapat, pero you're not that person. Tama po ba? Tama po ba? Amen. Hallelujah. So let's be careful and parang yung sinasabi na don't do unto others, parang ganun to. Na if you don't want others to do unto you. Parang baliktad naman, kung hinahanap mo ganito, dapat ganun ka din. Di ba? Ayoko to kasi ganun siyang kausap. Ayun pala, ganun ka din. Di ba? So, yun po. Let's be careful sa ating pakikipag-usap. Kaya, ayun, ginaguide tayo ng Bible, no? Let's always be gentle sa ating pakikipag-usap. Amen? Para hindi magkainitan. Amen? Hallelujah. Next po, humility precedes forgiveness and reconciliation. Ayan. Ayun nga, nabanggit ko kanina, makakapagpatawad ka ba kung you're still under the state of anger? Hindi, di ba? Habang ikaw ay galit o habang ikaw ay may puot sa iyong dibdib, never ka makakapagpatawad. Kaya precedes, ibig sabihin, pag ikaw ay humble, mapagkumbaba,
papunta ka dun sa forgiveness and reconciliation. Hindi mo yun magagawa kung wala yon, yung humility, which is galing sa Panginoon, di ba? Let's look at Colossians 3:13. Sabi diyan, make allowance for each other's faults and forgive anyone who offends you. Remember, the Lord forgave you, so you must forgive others. O di ba sabi ng Bible, make allowance? Ano ibig sabihin nito? Lagyan mo ng, ayan na naman, Tagalog na. Anong Tagalog ng allowance? Hindi yung pera. Espasyo. Yung galing ni Sis Abby. Sabi ng Bible, magbigay daw tayo ng espasyo. Ibig sabihin, lahat tayo prone to commit mistakes. Di ba? So, kailangan natin bigyan ng parang espasyo na once in a while, may magkakamali sa atin. Tayo din naman nagkakamali, di ba? So may magkakamali sa atin, pero sabi ng Bible, kailangan natin patawarin kung ano man yung nagawa sa atin. Because wala namang makaka-escape dun sa mga ganong nagkakamali din tayo, di ba? So make allowance for each other's fault. Parang nagkamali siya sa'yo, parang tinakwil mo na. Di ba yung ganon? So hindi po ganon. Tayo nga pinatawad. Amen? Kaya yung sinabi, the Lord forgave you, so you must forgive others. May mga, di ba, may mga kapatiran tayo before na talagang nag-testify, hindi talaga sila makapagpatawad. Which is, naintindihan natin siguro dahil so much grave yung nangyari, too much grave yung nangyari sa buhay nila. Talagang hindi niya mapatawad. Lalo na kung ang pinag-uusapan is life, na walang life, na nakitil ang buhay because of this person. So parang Lord, ang hirap magpatawad. But then, yung kapatid natin na yon, napatawad niya yung tao na yung nangyari sa kanila. So, it's because of the grace of God. Hindi mo magagawa yan hanggat ang puot mo ay nandirito sa puso mo. You cannot forgive. But praise God, ang kanyang salita na nanahan sa atin, namumuhay sa atin. Amen. Napakainam na isipin na ang Panginoon, di ba, God is with us, in us, di ba? The Holy Spirit nandito sa atin ngayon to guide us sa ating buhay. Napakapalad natin ngayong panahon ngayon. Noon, kailangan nilang mag-alay, kailangan ng mediator bago makapag-usap sa Panginoon. Now, we are so blessed. Kahit nasan ka, Lord, di ba, kakausapin mo siya. Hallelujah, thank you, Lord. A person full of pride, arrogant person does not know either forgiveness or reconciliation. So without forgiveness, syempre, walang reconciliation. Amen? And without humility, there is no forgiveness. So, importante po na tayo ay magkaroon ng puso na mapagpakumbaba. Amen? And that can only happen pag naunawaan mo ang grasya na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Amen? Hallelujah, praise God. Next po, humility promotes calmness and gentleness. Eto, kalma. Amen? Meron na po ba tayo sa buhay ng kalma? Importante to, ang kalma. Amen? Baby kalma. Ayan. Ephesians 4:2, ang sabi ng Bible, always be humble and gentle. Be patient with each other. Ayan na naman, inulit. Ibang verse, making allowance for each other's fault because of your love. There it is again. Ayan na naman, making allowance. May sitwasyon na po ba sa buhay nyo na hindi kayo naging kalma? Hindi kayo naging kalma, nagpanic or anxiety, galit, tapos ang resulta maganda? Wala, di ba? Pag ang reaction mo hindi kalma, hindi maganda ang resulta, di ba? At kung yun nga, pag hindi ka kalma sa buhay, of course, it will only lead to harm. Amen? Pag hindi ka kalma. Calmness demonstrates your trust in God. Dahil nagtitiwala ka sa Panginoon, anuman ang pinagdadaanan mo ngayon, kalma ka. Amen? Kalma in a way na wala, nakaganon ka lang, nakatungangan. No, yung sinasabing kalma dito is you are at rest. You are at rest to the finished work of Christ. No, kalmante ka na, Lord, I know may gagawin ka. At may gagawin ka pa. Amen? Hallelujah. Ang Panginoon, let's look at Psalm 23:4. Dahil nagtitiwala tayo sa Panginoon,
walang makakapagpatinag sa atin. Kalma lang tayo. Psalm 23:4, even when I walk through the darkest valley, I will not be afraid, for you are close beside me. Your rod and your staff protect and comfort me. Diba? Kahit saan ka maglakad, through the darkest valley, ito yung madilim talaga. Of course, diba, nandun ang liwanag ng Panginoon. I will not be afraid. Ito, kailangan mong panghawakan na talagang hindi ka matatakot. Kung ano man ang pinagdadaanan mo, never be afraid. Kasi, He overcome the world eh. Di po ba? The finished work, tapos na siya sa cross. Ngayon, yung mga pinagdadaanan natin dito, because of, sa mundo yan eh. Nanggagaling yan sa mundo. Amen? Kaya hindi lahat ng pinagdadaanan natin, not one, na galing yan sa Panginoon. Ang galing sa Kanya is yung solution. The protection, the solution, ang galing sa Panginoon. But not kung ano may pinagdadaanan natin. Amen. So, ayan. And last po, anong ginagawa ng pagiging mapagpakumbaba sa ating buhay? Humility. We become witness to unbelievers. Totoo po ba yan? Di po ba sabi ng Bible, we are witness of Christ? Kasi ang pamumuhay natin bilang mga anak ng Diyos, nagre-reflect yan, di po ba? May nakapagsabi na po ba sa inyo? Si Pastor, ito, i-quote ko siya, lagi niyang tinetestify. Dati siyempre, nung di pa pastor, si pastor, may mga kalokohan din ginawa. So, kilala siya ng mga kamag-anak niya, kilala siya ng mga friends and classmates na ganito siya. And then later on, di ba, naging pastor siya. So, tapos he lived his life according to the word. So, nagiging witness ngayon siya. Nagugulat ang mga nakakita sa kanya, nagpastor siya. O sa inyo, hindi ko alam kung may testimony na kayo with regards to us being witness to unbelievers. Yung makikita ka, ito si ganyan. Dati hindi naman, alam mo yon, dati ano lang to, loko-loko to di ba, yung mga ganon. Pero ngayon nakikita nila, maaliwalas ang mukha mo, pag nakikipag-usap, hindi ka na nagmumura, ang lumalabas sa ano mo, yung, praise God, kukumustahin ka nila, kumusta na, sis, bro, praise God, okay ako ngayon, di ba? So magiging witness tayo to unbelievers. And then, dahil witness tayo, magmamanifest kasi yun di ba? From inside out. So, parang, gusto ko yung nararanasan ni sister. Gusto ko sumama kung saan siya na-attend or ganon. Di ba? May mga ganon. So, hindi mo man sila ini-invite, your life is a witness to unbelievers. So, nakita nila, ito dati arrogante at ma-pride ito Bakit ngayon, pag nagsasalita, is kalmante, at parang yung meron siyang, yun nga, yung humbleness sa kanyang tono. Kasi minsan sa pagsasalita pa lang, tono pa lang, maririnig mo na kung ito'y isang taong humble or arrogante. Sa tono pa lang, amen? So we become witness to unbelievers because of the humility that God binigay sa atin. Let's look at Romans 12:16. Ito na po ako. Ayan. Sabi niya, live in harmony with each other. Don't be too proud to enjoy the company of ordinary people. Naranasan niyo po ba yan? Yung parang ayaw mong makijoin sa mga sa mga ganon, no? Di ba, no? Before yung parang, naman to mga to, tsaka. You're so tsaka. Ayoko dito. Yung mga ganon, no? Pero sabi ng Bible, don't be too proud to enjoy the company of ordinary people. And don't think you know it all. Yung sino yung mga nagmamagaling dyan? Diba? Don't think you know it all. May mga tao kasing know it all Lahat alam. Pag may pinag-uusapan, alam niya lahat. May ganun po ba? Wala sa atin noon dito. Parang meron akong ayaw mag-agree. Diba? Don't think you know it all. Amen? Hindi natin lahat alam. Amen? Kahit ikaw pa ang sinabing pinakamatalinong tao na ang IQ mo ay pinakamataas, still you don't know all. Amen? Isa lang naman ang know it all. That's our God. Amen? So, kaya sinasabi niya sa atin, don't be too proud to enjoy the company. Huwag po tayong, ang pride, alisin natin ang pride sa ating katawan. Amen?
So let's move on to this year with humbleness on our life. At let's take charge sa ating emotion. Huwag mong hayaan ang emotion mo ang kontrolin ka. Yung emotion of yung self-pity, pag nag-self-pity ka, delikado yan. Huwag kang mag-self-pity. Sasabihin mo, hindi ako mahal ni ganyan, hindi na ako mahal ng mga kapatid ko, hindi na ako mahal ng... Okay, given, let's say, hindi ka mahal. Mayroon kang Diyos na nagmamahal sa'yo. Amen? Don't ever forget God is there. At papadalan ka niya ng people, ng tao. Ganon kabuti ang Panginoon. Papadalan ka niya ng vessel, ng mga tao na magmamahal sa'yo. Papadalan ka niya ng mga kaibigan. Diba? Yung iba, kaya sad to say, they take their own life kasi nga, hindi nila naunawaan yung buhay na pinagkaloob ng Panginoon sa kanila. It's precious. Our life is precious. Lalo na nung sinave tayo ng Panginoon sa cross. Diba? We were bought by the blood of Jesus. So, valuable tayo. So, don't ever think na walang nagmamahal sa'yo. Wala man lang namumusta sa'yo. Mga ano yon, mga self-pity yon. Yung, andyan si Lord, kausapin mo siya. Amen? Don't get it wrong na, hindi na ako kinukumusta ng mga kapatid ko or ano. Baka naman busy lang sila. Di ang gawin mo, ikaw mag-reach out. Ikaw mangumusta. Kamusta na kayo? Tapos maririnig mo, yun pala, mas malaki ang pinagdadaanan niya sa'yo, hindi mo alam. I mean, I'm not against that na, may pinagdadaanan siya. Parang, bless ako kasi ito pinagdadaanan ko siya, mas malaki. No, not like that. So, hindi mo alam. We don't know each other's struggles. Diba? So, wag mong isipin na mahina ka, wag mong isipin na walang nagmamahal sa'yo. God is there. Mahal ka ng Panginoon. Amen? Don't ever think that. So, ito na mga panghuli nating verse. Proverbs 11:2, sabi dyan, ito ulit na lang, pride leads to disgrace, but with humility comes wisdom. So, so ang pride talaga, pagka ma-pride ka, papunta lang yan sa, ano ba yung disgrace? Gusto ko kasi tinatagalog ko na, anong disgrace? Kahihiyan? Kahihiyan, no? So, pag ma-pride ka, papunta yan sa kahihiyan. Amen? Kahihiyan in a way na, let's say, nag-arrogante ka, proud ka, mali naman pala yung sinasabi mo or yung gusto mo. Saan ka napunta? To the disgrace, di ba? So, pride only leads to disgrace. But with humility comes wisdom. Kasi nga, pagka meron kang humility, may clarity of mind, so wisdom is there. Galing sa Panginoon. Amen? Ganon din sa Proverbs 18:12. Pareho lang. Haughtiness goes before distraction. So, it precedes. So, pag haughty ka, which is proud, ganon din po yata yung meaning niya ng haughtiness. Goes before distraction. So, pag ganon ka, papunta ka daw talaga sa distraction. Diba? Gusto mo ba dun sa distraction? Ano ibig sabihin ng distraction? Kasiraan. Masisira ka lang. Masisira ang buhay mo because of your pride. Masisira siya. So, it always precedes. Diba? So, kung ayaw mo pumunta doon, huwag kang maging proud. Amen? Humility precedes honor. So, yung, eto na naman, Tagalog. Bakit ba ako naano sa Tagalog? Gusto ko kasing ma-explain ng maayos. Honor. Honor. Karangalan. Ayan. So, pagka, dun sa isa kanina, di ba, disgrace. Pero pag humble ka, may karangalan. Amen. Ayun. So, lagi siyang precedent. So, if you are proud, distraction yan. Amen? But humility, honor. Humility, wisdom. Amen? So, syempre, doon tayo sa sigurado. Actually, sigurado din yung isa. Distraction nga lang. So, pag proud ka, sigurado distraction. Pag proud ka, sigurado, ano yung isa? Disgrace. Oh. So, parehong sigurado yan. Pero saan tayo? Doon tayo sa mainam, di ba? Doon tayo sa honor, doon tayo sa wisdom. Amen? So, let's all remember, itong taon na to, simulan natin ng may pagpapakumbaba sa ating relasyon, kapatid, asawa,
magulang, kaibigan, kahit office mate pa yan, let's start the year with humility. And of course, hindi to galing sa atin, tong humility na to. Kasi pag sa atin lang, it won't last. At saka yung sa atin, pretentious humility yun eh. Don't pretend. Ito sinasabi ko lagi nung last week ng Sunday, sabi ko nga, pag hindi ka okay, don't pretend na okay ka. Amen? I encourage everyone, pag hindi tayo okay, may pakiramdam tayong hindi okay, reach out sa ating mga kapatid. Amen? Huwag kang mag-pretend. Kasi hindi mo kakayanin pag nagpe-pretend ka. But of course, the Word of God is always there. So, let's start the year with humbleness, with humility coming from God. At ang mapagtitibay ang ating relasyon, mapagtitibay ang ating pamilya, may improve ang ating communication sa bawat isa, the way we talk to each other. Amen? And of course, we will not be disgraced. We will not go to destruction. Of course, we will have wisdom and honor. Amen? So sa lahat naman ng nais ng Panginoon sa atin is lahat mabuti. Amen? Don't reject discipline. Hallelujah? Don't reject discipline. Amen? It will lead us only for our good. Tayo din disiplina ng Panginoon for our own good. Amen? Hallelujah. So, bro, pakilagay yung inad natin kanina. Nasaan si Ivan? Ano ba yon? Sabi ko, what is that? Sorry po. Hala, yung pina-add ko sa'yo kanina, bro, yung note, bakit wala siya dito? Sorry. Ayan, humility is not weakness, but strength under control. Amen? So may kalakasan. Kaya wag mong isipin na pag ikaw mapagpakumbaba, mahina ka. No, there is strength in humility. Kasi ang pagpapakumbaba, napakarami niyang nagagawa sa buhay natin. Amen? Kinakalma ka, nakakapagpatawad ka. Amen? So there is strength in humility. Wag mong isipin na pag mapagpakumbaba ka, naku, mahina to. Kasi tatahimik lang siya. No. There is strength underneath that. Hindi to maunawaan ng mga hindi nakakaunawa sa salita ng Panginoon. Amen? Hallelujah. So, let's continue ang taon na ito na mapagpakumbaba tayo, and let's build our relationship with each other para lumakas tayo. Amen? And of course, it's all for the glory of God. Amen? Hallelujah. So, yun lamang po. Maraming salamat. Thank you, Lord.